upang parangalan ang ating mga pastor at kung paano po sila pararangalan, iyan po ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi. So ang title po ng ating pong mensahe ngayon ay binigyan ko po ng pamagat na The 3 Ways to Honor Your Pastor. Pero bago po yan, tayo pong lahat muna ay manalangin. Hilingin po natin ang gabay ng ating Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito muli sapagkat ang buwan na ito ay iyo pong itinakda para sa bawat isa sa amin para po parangalan ang mga lingkod ninyo. Kung sakali man po, Panginoon, na hindi nakikita yung kanilang mga pagpapagal, yung kanilang mga sakripisyo, salamat po sapagkat sa araw pong ito ay muli mong ipahahayag sa amin at muli mong ipapaalaala sa bawat isa sa amin kung sino po ba talaga ang iyong mga tinawag o ang inyong mga lingkod. Pagpalain mo po ang gabing ito. Panginoon, dalangin po namin na kayo po ang maitaas namin sa aming kalagitnaan bilang aming tunay na pastol. Pinupuri ka po namin at dinadakila aming Ama at ito po ang aming pong hinihiling at sinasamo sa dalangin po namin ito. Lord God, ay patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin at ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Lord God, ang siyang pumuno at magbigay ng malalim na pangunawa sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po aming Ama. Sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. Praise God. So mga kapatid, bakit po mahalaga na parangalan ang ating pong mga pastor? Yan. So gusto ko pong maintindihan po ng bawat isa sa atin na kung hindi po natin ito nagagawa noon, now, this time, ay gawin po natin. Amen po ba? Amen. At ang mga pagpapahalaga po sa pastor ay hindi po ito ay isang araw lamang o hindi lang ito isang linggo or hindi lang isang buwan o kaya lalong-lalo na hindi lang sa isang taon. Kundi ito po ay ginagawa habang ang isang lingkod ng Diyos ay patuloy na sumusunod sa tunay na puno ng mga pastol. Amen po ba? Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. So purihin po ang Panginoon. Ngayong gabi, para po makita po natin, mga kapatid, yung kahalagahan ng mga pastor na siyang tumitingin at nangangalaga sa atin kung bakit kailangan po natin silang parangalan. Number 1 po, ang Diyos ang tumawag sa kanila. Ayon po sa Roma 11, versikulo 29, ang sabi po diyan, for the gift of His calling are irrevocable. Malinaw po na hindi po ito mababago dahil hindi po pwedeng magkamali ang Diyos nang tawagin ang isang tao para maglingkod sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid na ito po yung mga pastor na tunay na tinawag ng Diyos. At kung mayroon mang nahulog na pastor sa pagkakasala, hindi dahil nagkamali ang Diyos ng pagkatawag sa kanila, kundi sila na mismo ang pumili. Sila na mismo ang pumili nito sa sarili nila. Malamang na napadala po sila sa tukso at doon sa kanilang kahinaan ng laman. Okay. So, yun po mga kapatid kung bakit kailangan nating pahalagahan ang atin pong mga pastor dahil ang Diyos po
ang tumawag sa kanila. Pangalawa po, ang mga pastor po ay regalo ng Diyos sa iglesia. Ayon po sa Roma 11:29 again, for the gift of God are revocable. Yung number 1 po, for the gift of His calling are revocable. So, maliwanag po na sinasabi po dito na ang sabi po dito, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagkatawag. Again, mga kapatid, hindi rin po pwedeng baguhin ng Diyos ang regalong ito. Ano po? So, ayon po sa Ephesians chapter 4 verse 11, at ang iba'y ginawang apostol, amen? Ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ano po ang layunin ng Diyos kung bakit ito po ay pinagkaloob sa iglesia? Dahil po ito'y sa ikasasakdal ng mga banal sa gawain ng paglilingkod at sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So malinaw po mga kapatid na ito po yung purpose kung bakit po sila ipinagkaloob ng Diyos sa iglesia. Tinawag sila ng Diyos, ipinagkaloob sila ng Diyos, at iniregalo sila ng Diyos sa iglesia. Bakit? Dahil ang sabi po dito sa number 3, ang mga pastor ay galing sa puso ng Diyos. So napakaganda, ano po? Na hindi pala basta-basta ang kalagayan o hindi pala basta-basta na magkaroon tayo ng mga pastor. So napakahalaga po na ito ay bibigyan po natin talaga ng pagpapahalaga dahil ito po ay galing sa puso ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 3 verse 15, bibigyan ko kayo ng mga punong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Sa madaling sabi mga kapatid, kaya dapat parangalan natin ang mga pastor dahil yon ay parangal natin sa Diyos. So kung pinararangalan daw po natin ang ating mga pastor, pinararangalan na natin ang ating Diyos. Kaya napakaganda po na gawin po natin ito. Ang pagpaparangal sa isang pastor ay isang parangal sa Diyos. Malinaw po na iyan po ang sinasabi ng mga talata. Now, ang tanong ko po ay ito, paano po natin sila pararangalan? Ito na po ang ating pag-uusapan ngayong gabi na napakahalagang ating pong malaman at patuloy nating maisagawa sa ating mga buhay bilang tayo po ay mga anak ng ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng mga tagapamuno o mga pastor na dapat natin bigyan ng pagpaparangal. Kaya po napakahalaga na sapagkat kung wala po tayong pagkaunawa sa mga bagay na ito, kahit mayroon man po tayong magagandang intensyon or mayroon po tayong magagandang plano o anumang mga magagandang bagay na nasa puso natin na gusto natin na sila'y parangalan, dahil wala po tayong mga alam o know-how tayo sa bagay na ito, then hindi rin po natin magagawa na ito po ay maipakita at maipadama sa mga pastor natin. So number 1 po, ang sabi po dito ay by supporting them. Okay. And 1 Timothy chapter 5 verse 17 hanggang 18, ang sabi po dito, pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahuhusay mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. And verse 18, ito ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan
ang baka habang ginagamit sa pag-iik. Nasusulat, ang manggagawang may karapat-dapat, ang mga manggagawa ay karapat-dapat na bayaran. Sino po yung dalawang binabanggit dito sa mga talatang ito? Na ang sabi dito na dapat parangalan or worthy of honor. Number 1 po ay yung elders. Yung mga good leaders. Yung mga pastors, Yun pong mga namamahala na napakahusay na ginagawa nilang pamamahala, Sila po yung deserve o karapat-dapat na bigyan ng parangal. They deserve a double honor. So malinaw po 'yan, mga kapatid. And number 2, those who are labor. Yung mga gumagawa, nagtatrabaho ng magagandang pagtatrabaho sa harapan ng ating Panginoon, So labor, work hard in preaching and teaching the word of God, Yung matatanda daw po na mahuhusay, mamahala, at yung mga nagtuturo at nagpapahayag ng salita ng Diyos, sila ang dapat daw na parangalan natin. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang sabi po dito, the pastor's job is to take care of his church. And the church's job is to take care of their pastor. So, ganun lang po 'yon. Na napakahalaga po na bigyan po natin ng pansin sa ating mga buhay yung talagang pagpaparangal ng ating mga pastor. Kaya po, ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, sa ganyan ding paraan ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Ipinag-utos po ng ating Panginoon. So hindi po ito gusto lamang ng tao na para bang pinipilipit tayo o pinipilit natin na gawin yung mga bagay na gusto niya. Kaya po, napakaganda po na tayo po ay magkaroon ng malawak na pangunawa dito. Na ang tawag natin dito ay self-serving. So, yung mga gawain na pangsarili, hindi po yun naayon sa salita ng Panginoon. Hindi po yan ang mga kapatid ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga. Kaya alam naman natin, di ba, na kung wala pong pastor, I don't know, sa iba, sa ibang mga pastor, wala po tayong pinipoint dito, kundi yung mga pastor na talagang totoong naglilingkod sa ating Panginoon, na sa kanilang buhay po talaga ay deserve sila na magkaroon ng o tumanggap ng pagpaparangal mula sa kanilang mga sa kaniyang nasasakupang mga tupa o pinangangalagaang matupa. So masabi po natin na kahit na ano pa man ang mga bagay na kanyang ginagawa, ang mahalaga ito po ay ginagawa niya sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, hindi po natin masasabi na sapat na ang mga bagay na ating pong ginagawa na pagrespeto lamang sa ating mga pastor, pero napakahalaga po yung ipadama natin yung tunay na pagsusuporta, yung tunay na
bibigay po ng parangal sa kanila para maramdaman naman nila na talagang totoo at magkaroon sila ng kagalakan sa kanilang mga puso bilang sila po ay talagang naglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Galatians 6 verse 6, chapter 6 verse 6, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. So nakita po natin 'yan. Ano? Ang sabi po dito sa talatang ito, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. And even in chapter 9 ng 1 Corinthians verse 4, ang sabi po dito, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? And verse 6, makita po natin dito, kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ano po? And verse 7, sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? At sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang ng gatas nito? Verse 8, ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Yan din ang sinasabi ng kautusan. Verse 9, nasasaad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iig. Talaga bang baka lamang ba ang inaalala ng Diyos? Verse 10, hindi. Tayo ang tinutukoy niya dahil sa atin kaya ito nasulat sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kapartis siya sa aanihin. And verse 11, naghahasi kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakipakinabang material mula sa inyo? Kaya po napakahalaga po yan na malaman natin ang mga ganitong mga pamamaraan. And number 2, ang sabi po dito, how can we honor our pastor? Ano? By obeying them. In Hebreo 13 verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sila ay may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila ay mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Bakit mahalaga na sila ay ating sundin? Kaya mga kapatid, dahil, ang sabi dito, dahil kagalakan nila ito. On the other side naman, kapag hindi natin sila susundin, hindi raw ito makakabuti sa atin. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang implikasyon nito at kung ano ang ibig sabihin ng binabanggit po rito sa mga talatang ito. Ano po? Isang makatotohanang example po ang sinasabi po dito sa Exodus chapter 17 verse 8 hanggang 13. Na ang sabi po dito, nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalisita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalisita. Sorry po, nabubulol pa ako sa Amalisita. Amalekites. Amalekites sa Ingles. Tatanganan ko naman ang tungkod na ibinigay ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekites
Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. In verse 11, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. At kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekites. Verse 12, nangawit. Nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Verse 13, dahil dito'y nilupig ni Josue ang mga Amalekites. So mga kapatid, ano po ang gusto kong ipakita sa bawat isa sa atin dito? Sa salaysay na ito ng mga talata, mayroon po tayong dalawang klase o dalawang uri ng labanan. Ano po? Dalawang uri ng battle. Ang number 1 po ay yung tinatawag na the natural battle. Yung number 2 po ay yung tinatawag nating the spiritual battle. Dito po natin makikita ang kalinawan kung bakit po dapat na magbigay tayo ng parangal sa ating mga pastor. Unahin ko po si Josue. Si Josue po mga kapatid is nagre-represent po ito sa member of the church. Yan po ang nire-represent ni Josue. Member of the church. Siya po ang nagre-representa bilang membro ng isang iglesia. At alam po nating araw-araw ay lagi po tayong humaharap sa iba't ibang klase ng labanan na ang tawag po natin ay the battle of life. At ito po yung natural battle. Ano po? Yung nakikipaglaban tayo para sa ating sarili. Ano po? Natural battle po yan. And then, pangalawa, si Moses po naman ay nagre-represent po sa mga leaders, elders, at mga pastors. And then, sina Aaron at Hur, sila naman po yung nagre-represent sa mga workers. Sila po, ito pong dalawang ito, sila po yung mga naka-assign when it's come to spiritual battle. Ngayon, pansinin po natin kung ano po ang nangyayari sa spiritual battle. At kung ano po ang nangyayari sa spiritual battle, apektado po ang natural. Ano po? Malinaw po yan. Ano? Apektado ang natural. Kapag nakataas, tingnan po natin, kapag nakataas daw yung kamay ni Moses, nananalo sila Josue sa labanan. At kapag nakababa, nananalo naman o natatalo sila. Anong implikasyon po nito sa atin na dapat po nating malinawan at maunawaan? Kung hindi daw po natin susundin ang atin pong mga pastor, mahahapis sila. At kapag nahahapis o napalungkot natin ang atin pong mga pastor, sa tingin po ba natin, makakapanalangin pa po ba sila para sa atin? Kapag po sila po ay napalungkot natin, ano po ang magagawa po ba nila yung kanilang matungkulin na kapag sila po ay na-discourage, gaganahan pa po ba sila sa pagganap ng kanilang matungkulin para sa bawat isa sa atin? Baka hindi na po. Ano? At kapag ito'y nangyayari o kapag ito'y nangyari sa kanila, maliwanag na sinasabi sa mga talata na hindi po ito makakabuti sa bawat isa sa atin. Kaya po, napakahalaga na sinusunod po natin ang ating pong mga leader o ang ating pong mga pastor bilang sila po ay kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po dapat lamang na tinutulungan natin sila tulad po ng ginawa ni Aaron at Hur, na nung makita po nila na pagod na si Moses, ano po ang kanilang ginawa? Tinulungan po nila.
Mga kapatid, lilinawin ko lamang po ha, kung ano po ang ginawa ni Aaron at Hur. Tinulungan po nila si Moses. Itinaas yung kaniyang yung itinaas yung kamay ni Moses. Hindi po pinagtulungan. Tandaan po natin yan ha. Tinulungan lamang nila si Moses, hindi po pinagtulungan. At nung makita po nila na hindi natatagal si Moses dahil halos buong maghapon, buong isang araw na siyang nakatayo sa ibabaw ng bundok at nakataas pa ang kanyang mga kamay. Alam po ba ninyo kung ano ang ginawa ng dalawang ito? Ni Aaron at sa ni Hur? Kumuha po sila ng isang malaking bato. Isang malaking bato, hindi para ipokpok sa ulo ng kanilang leader. Kumuha sila ng isang malaking bato para maging upuan ni Moses. Mga kapatid, ito po ang napakaganda sa bagay na ito. Nang makita nila na pagod na ang kanilang pastor, nanghihina na rin ang kanilang pastor, nariyan agad sila. Nariyan agad, nakasaklulo agad ang dalawa. Kaya po, napakahalaga po, mga kapatid, na sa totoong pangyayaring ito, tanungin ko po kayo, who is the rock? Sino po itong batong ito na inilagay para maupuan ni Moses? Mga kapatid, this rock is Jesus. Siya ang nagdadala ng lahat pong bigat na mayroon po si Moses. Nung siya ay pagod na, dinala ng rock na ito. Dinala ni Jesus. Kapag po ang ating mga pastor ay napapagod, nariyan po si Jesus, tumutulong sa kanila. And then, ganun din po, dapat tayo po na kapag nakita po natin ang ating mga pastor na nanghihina na napapagod na, kinakailangan po na tayo po ay nariyan nakasaklulo agad. Tayo po ay pwede natin siyang tanungin, Pastor, ano po ba ang inyong bigat na nararamdaman? Ano po? So, makita po natin dito na siya ang ating Panginoong Hesus ang nagdadala ng lahat pong bigat na mayroon po si Moses. Symbolically po na makikita po natin ito na ang batong itong inilagay sa ilalim ng puwitan ni Moses para doon po siya umupo para po yung lahat ng bigat na pinapasa ng pastor na ito, ni Moses, ay maisalin po sa ating pong Panginoon. And to prove that, mga kapatid, that Jesus is the rock, tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. Ang sabi po dito, siya ang batong manlilikha, walang kapintasan, ang lahat niyang gawa, matuwid ang lahat niyang kilos. Siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Ganun din po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. So mga kapatid, sinasabi ko po ito hindi po dahil ako o kaming mga pastor ninyo ay sabi diyan it is not enough to defend your pastor privately, but even publicly. Ano po? Ang tungkulin natin bilang mga tupa ay siguruhin natin na ang ating mga pastor ay hindi po tinatrato na parang doormat. Ano po? Yung lagi na lang tinatapak-tapakan. Yung parang punching bag. Ano po? Na laging binubugbog at sinasaktan. Marami pong mga ganon na mga pastor na nakakaranas ng mga ganon, ano, sa kanilang nasasakupan. Kaya po,
napakahalaga po na wag po natin na gawing masaktan ang ating pong mga pastor. Kinakailangang kausapin natin. Ano po? So, gawin po natin ito upang mabigyan po natin ng ibig sabihin matulungan din natin ang ating mga pastor. Ano po? So, makita po natin na sa mga sakit na kanilang nararamdaman dahil wala pong nakakausap sila. Parang sinasarili ng mga pastor ang kanilang mga pasanin. Ano po? So, gawin po natin ito na kausapin, tanungin man lamang. Ano po? Hindi po yung ganong mga bagay na pinag-uusapan yung mga pastor. Ano po? Mali po yun. Again, hindi po ito makakabuti sa bawat isa sa atin. Kapag pinag-uusapan natin ang ating mga pastor ng mga bagay na negatibo o hindi makapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon, ang sabi po ng Biblia, ng matalata, ay hindi po ito makakabuti sa atin. So, how can we honor your pastor? Ano? By recognizing them. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13, ang sabi po dito, ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nangangaral para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Verse 13, pag-ukulan ninyo sila ng lubos ng paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Ang sabi po dito, mga kapatid, igalang daw po natin sila, ang ating mga pastor. Na sila po yung nagpapagal sa bawat isa sa atin dahil sila yung mga pinili ng Diyos. Ano po? Sila yung mula sa puso ng Diyos na namamahala at nagtuturo sa bawat isa sa atin. At ang sabi po rito, mga kapatid, ang sabi po dito, pag-ukulan sila ng paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang ginagawa. Mga kapatid, listen. Ano po? Isa po tayong pamilya sa tahanan po ng Diyos. At walang isang pamilyang hindi nagkakamali. Ano po? Ang mga anak ay nagkakamali sa kanilang mga magulang at ang mga magulang ay nagkakamali din sa kanilang mga anak. Pero hindi po dahil may pagkakamali o may pagkukulang ang ating mga magulang ay hindi na natin sila kikilalanin bilang ating mga magulang. So likewise po, ganun din po sa ating pong mga pastor. Bilang ating spiritual father, meron din po silang kahinaan. Ano po? Hindi po sila super pastor o hindi po sila mga superman. Ano po? Nagkakamali din po sila. Meron din po silang kahinaan. Meron din po silang pagkukulang. Pero hindi dapat mawala sa atin yung tinatawag na respeto o respect at paggalang sa kanila. Ang pag-unawa at pagkilala sa kanila, napakahalaga po yun. Alam nyo, mga kapatid, ang ground para iwanan natin o baliwalain ang isang pastor ay ito po. Kasi may mga pastor pong nagkakamali. Pero hindi po dapat tayo magbigay ng period o wag po nating tuldukan ang mga pastor dahil sabi ko nga po, sila po ay nagkukulang din. May pagkukulang din po dahil sila po ay tao pa rin. So, ito po ang dapat nating maunawaan. Meron po tayong tinatawag na doctrinal issue. Kung inililigaw ka na o inililigaw na tayo ng kanilang itinuturo at merong panlilinlang o kaya pandaraya at kapag ito ang ating sinundan ay pwede po tayong mapahamak. Kaya po kinakailangan maging prayerful po tayo, maging palabasa po tayo
ng word ng ating Panginoon. Para po malaman natin at tulungan tayo ng banal na espiritu. Bigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon para malaman natin kung talagang totoo na ang itinuturo o mali ang itinuturo ng ating mga pastor. Sapagkat ang sabi po dito, kinakailangan na ito na yung pagkakataon na pwede po nating bigyan ng pagkakataon sa ating buhay na tingnan kung talagang totoo ang kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid, it's about time for us to leave those pastor. Sino man sila, kapag po hindi na ayon sa tinatawag na sound doctrine, ang itinuturo nila sa bawat isa sa atin ay wala pong biblical basis, ay hindi po galing sa Panginoon, kundi meron po itong deception. Kaya iyan po ang napakahalaga diyan na tayo po ay talagang nagbabasa at talagang nagiging rooted and grounded tayo sa salita ng Panginoon. Tayo ay palaging nananalangin, tayo ay laging malapit sa ating Panginoon para po makita po natin ang talagang katotohanan sa buhay ng ating mga pastor. So, sa ganitong mga bagay po, diyan po natin makikita na talagang kapag mali, mayroong deception na ang isang pastor, yan po ang ground para po sila ay atin pong iwanan o talikuran. Ano po? Number 2, yung tinatawag po na moral issue. Yun pong siya ay immoral. Ano? Alam na po ninyo kung ano ang ibig sabihin yan. Ano po? At yan po ay pwede na nating talikuran. Huwag na po tayong mananatili sa ganong leadership. Ano po? Dahil tayo po ay makokompromiso. Ano po? Pero yung totoo na pastor, totoong mga lingkod ng Panginoon at nagkulang lamang mga kapatid ng isang bagay dahil po sa kanyang kahinaan, na ito po yung sinasabi ko kanina, ano po, huwag po natin silang iiwanan o huwag po natin silang i-disrespect. So mga kapatid, yan po ang mga bagay o mga pamamaraan para po maparangalan natin ang ating pong mga pastor. Yung sabi po dito, mahalin natin sila, igalang natin sila. Kaya mga kapatid, kinakailangan pong bigyan po talaga natin ng pagpaparangal ang ating mga pastor dahil po sa kanilang mga gawain. Mabibigat po ang kanilang pinapasan na mga tungkulin po. Kaya napakahalaga po na ito po ay maipadama natin sa ating mga pastor. So, love them, honor them. Kaya mga kapatid, mahalin po natin sila. Atin pong iparamdam na sila po ay inirerespeto natin. And likewise din po na talagang kailangan natin na maramdaman din naman na tayo'y mahal ng ating mga pastor. So ganun din po. Kaya napakahalaga na sa gabing ito na nakikita natin talaga yung mga bagay na kailangang maipakita natin at maipadama sa ating mga pastor. So sa conclusion po sa atin pong sa bawat isa po sa atin, kaya sabi ko nga po diyan, mahalin natin ang ating mga pastor at sila po ay magpapadama din ng tunay na pagmamahal sa atin bilang tayo po ay mga tupa. So ingatan po natin sila at huwag po natin silang hahayaang masila ng lubo. Doon po sa mga pastor, ano po, tayo pong mga pastor, ay ingatan po natin ang ating mga tupa na huwag po natin hayaang masila ng mga lubo. Siguraduhin po natin na sila ay napapakain natin ng tama. Ano po? Nadadala natin sa mainam na pastulan. Ano po? Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At maiharap natin sila sa Diyos na walang kapintasan. Again mga kapatid, kapwa ko mga lingkod ng ating Panginoon, mga pastor, ang sabi po diyan sa bawat isa sa atin, roll them as a king, but the attitude
of a servant. Ano po, yan po ay napakahalaga. Alam po natin na ang ating Panginoon, He is the King of King. But He served as a servant. Ano po? Kita po natin yan sa buhay ng ating Panginoon na bagamat siya ay hari ng mga hari, siya po ay naglingkod. Ano po? Bilang isang servant. Ano po? Naparito siya hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod. Ayon po yan sa Mateo 20:28. Tulad ng anak ng tao, sabi po rito, naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. So mga kapatid, gawin po natin ang mga tungkulin natin sa ating mga pastor, sa mga, doon naman po ito sa mga tupa. Ano po, gawin natin ang tungkulin natin sa ating mga pastor. At parangalan po natin sila para sa nauukol para sa kanila. They, ang sabi po dito ay talagang sila yung deserve na tumanggap ng double honor. At sa atin din naman na mga pastor likewise, ano? Kung tayo ay tumanggap ng double honor sa ating mga pinamumunuan, sila din. May padama din natin sa kanila yung talagang tunay na pagmamahal. Ano po? Yung tunay na pagmamahal na kung anuman ang ginagawa ng ating mga membro ay dapat maunawaan natin. Mapalad kayo, ang sabi diyan, mapalad kayo kung ang mga member ninyo ay nagmamahal din sa inyo. Ano po? So mapalad tayo kung tayo ay minamahal ng ating mga membro at mapalad din yung mga membro na minamahal ng husto ng kanilang mga pastor. Ang sabi po diyan ay mapalad kayo mga pastor kung kayo ay ginagalang at sinusunod ng inyong mga nasasakupan. Ano? Bless kayo kung naipoprovide ang inyong mga pangangailangan. Okay? Okay? So, tayo mga pastor, ang masasabi po natin na mga bagay na talagang kapag natatamasa natin yung mga kasaganaan, dahil yan sa ating katapatan sa ating Panginoon. Ano po? Tayo pong mga pastor ay masasabi nating masagana ang lahat ng bagay at kung isa tayo sa mga pastor na ito, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon dahil naroon yung pagmamahal ng ating mga nasasakupan, mga membro na matatapat na naglilingkod at sumusunod sa Panginoon. Pahalagahan natin sila at ganun din po sila ang magbibigay ng pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Huwag natin pong pababayaan sila. Huwag nating sila ay pagkukulangin. Kaya sabi diyan ay make yourself to be available. Tayo mga pastor. Make yourself to be available para sa kanila. Anytime. Na kailanganin nila ang payo at kailanganin nila ang counseling at kailanganin nila ang tulong, nandiyan tayo. Hello po. Amin po ba mga pastor? So mga kapatid, kung ano ang ginagawa ng Panginoon bilang ating punong pastol, ay gayon din ang ating gawin. Tayo ang tinawag din ng mga pastol ng Panginoon sa mga tupang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano po? So yan po ang salita ng Panginoon sa gabing ito na napakahalaga na kailangang bigyan po natin ng pagpaparangal ang ating pong mga pastor at tayo namang mga pastor. Huwag ganun na lang na tayo tumanggap ng pagpaparangal mula sa ating mga nasasakupan. So suklian din naman po natin sila ng totoong pag-care, totoong pagpapakain sa kanila, pangangalaga sa kanila at lalo tigit ng buong pagmamahal na kung ano yung pagmamahal ng ating Panginoon ay maipadama natin sa kanila. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong naming Diyos, salamat po sa pagkatawag mo sa inyong mga lingkod, Panginoon.
na sumunod sa inyong panawagan at ginampanan naman po nila o namin ang ang aming mga tungkulin ayon po sa kakayahan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po dahil kayo rin po ang nagbigay ng ganitong bagay sa bawat isa sa amin upang kami po ay magkaroon ng tunay na damdamin sa aming mga nasasakupan. May padama namin ang aming mga pagmamahal na iniukol mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kami na mga lingkod mo, Panginoon, ay tulungan mo upang magawa namin ang mga bagay pa na dapat namin gawin ayon sa iyong kalooban. Pagkalooban mo po ang bawat isa sa amin ng katalinuhan at kalaman upang patuloy po naming magawa ang nais mo pa sa aming mga nasasakupan. Panginoon, salamat po Ama sa gabing ito. Hinihiling ko po na ang iyong lubos na pagmamahal ay ipadama mo sa bawat isa at sa gabi pong ito, Panginoon, ikaw po ang mabigyan namin ng karangalan, ikaw po ang mabigyan namin ng kaluguran sa lahat ng bagay na ito. Manatili po kayong tunay sa aming mga puso, mapagmahal at mapagmalasakit na Diyos. Salamat po Ama, sa iyo namin ibinabalik ang papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat po.